Nakakalungkot man na hindi pa rin magawang mairaos ng Flying Titans ang championship sa pangalawang pagkakataon na matagal na nilang inaasam-asam na tagumpay. Dumating na nga rin sa punto na nabawasan na sila ng mga key players at lumipat sa kabila. At heto naman, pagpaparating na ang finals ay dun din sila palaging nalalagasan ng mga core players. Pero sa kanilang muntikan ng pag-abot sa pangarap, mapapanatili pa rin kaya nila ang Flying Titans sa next season o may lilipad na? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at subscribe na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Oh my God! Sa isang nakakapanghinayang na pangyayari, nagtamo ng isa pang pagkatalo ang Chocomucho sa mga huling laban nila kontra sa Creamline sa finals. Ito ay ang ikalawang sunod na pagkakuha nila ng silver medal sa PVL. Malinaw na makikita ang sakit ng pagkatalo sa salita ni Madi Madayag. Sa isang emosyonal na interview, ibinahagi niya kung gaano kahirap na matalo sa isang laban ng magkapatid, lalo na sa laban nila sa Creamline, ang kanilang kapatid na kupunan. Gayunpaman, mayroon pa ring magandang balita para sa Chocomucho. Sa nakaraang conference, nagawa nilang tapusin ang 5 taong sunod-sunod na pagkatalo kontra sa Creamline sa semifinals. Ito ay isang malaking tagumpay na para sa kanilang kupunan. Pero hindi natuloy ang kanilang paghahangad para sa kampyonato matapos muling manalo ang Creamline. Iniwan ang Chocomucho na umaasang magkaroon pa ng Game 3 na hindi na nangyari. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na bigyang pansin ang kamanghamanghang paglalakbay na pinagdaanan ng Chocomucho sa nakaraang 5 taon. Binigyan din ni Madi Madayag bilang unang kapitana ng kupunan ang paglago at pagkaroon nila ng karanasan. Binanggit niya kung gaano kaiba ang kupunan ngayon kumpara noong simula nila noong 2017. Sa 2 pagkakataon na nilang makarating sa finals, nakuha ng mga manlalaro ang mahalagang karanasan at ang maturity ng kupunan. Alam mo yun, yung lahat ng pinagdaanan nila, yung sa kalagitnaan ng season, iniwan sila ng coach. Tapos ngayon season, binigla naman sila sa paglipat ng 2 mga key players na nakasama nila mula umpisa sa hirap at ginhawa. Pero sa kabila ng mga pagsubok, hindi mapapantayan ang pagmamalaki ni Madayag sa performance ng kanyang kupunan sa kasalukuyang conference. Nagtagumpay sila sa maraming hamon, kasama na ang mga na-injured sa mga pangunahing manlalaro at ang pag-alis ng ilang miyembro ng kupunan. Gayunpaman, nakarating pa rin sila sa finals. Binigyan din ng kapitan ang katatagan ng kanyang mga kasamahan at kung paano sila palaging nagtutulungan upang maibawi ang mga pagkatalo. Naniniwala siya na kahit na hindi nila natupad ang kanilang pangarap ngayon, darating ang tamang panahon ng Panginoon kung saan makakamit din nila ang kampyonato. At sa mas malawak na larawan, ang paglalakbay ng Chocomucho ay isang paglago at pag-unlad. Mula sa isang batang kupunan na walang karanasan noong nakita natin sa Ilocos Bubble, hanggang sila ay naging isang matatag at determinadong grupo ngayon. Lubos na ipinagmamalaki ni Madi Madayag ang kanyang pagiging bahagi ng pundasyon ng kupunan at nagpapasalamat sa mga tagumpay na kanilang naabot hanggang ngayon. At dahil dyan, naging tagos hanggang buto rin ang pagbigay mensahe ni Sisi sa kanyang kupunan at sa lahat ng naniniwala sa Chocomucho Flying Titans. Sa katunayan, kahit sa totoong buhay pwedeng i-apply lahat ng sinabi ni Sisi sa atin. Pakinggan nyo. Laging kapos, pero we're very thankful kasi walang nasaktan. Sabi ko nga, whatever happens sa laro na nito ngayon, at least binigay natin lahat ng best natin. Lagi kong sinasabi sa kanila, tandaan nyo kung saan tayo nanggaling. Lahat naman mga nangyayari, alam ko may rason yun. Kita nyo naman po din mismo kung paano namin nilaro yung laro kanina. Hindi namin binigay ng madali para sa kanila. Sabi ko naman sa kanila, matalo tayo, wag natin ibigay ng madali yung laro. Lagi ko lang sinasabi sa kanila, every time na naglalaro, maniwala, magtiwala, manalo. Gawin lang namin yon, walang pagsisisihan kasi syempre binigay naman namin yung best namin. Sinabi ko lang din sa dugout na wag tayong tumigil mangarap kasi dadating at dadating. Lahat yan may rason, aantayin namin yan, kung hindi man ngayon.
At yan ang ating pagtalakay sa kamakailang pagkatalo ng Chocomucho sa finals. Mahirap tanggapin pero tiwala ang kupunan na mas malakas silang babalik sa hinaharap. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga kaganapan sa mundo ng volleyball. Hanggang sa susunod na video, manatiling masigasig at suportahan ang inyong mga paboritong kupunan. But wait! Huwag ka munang umalis dahil pwede kang magkaroon ng 5% discount sa Pop Cases PH pag ginamit mo ang Joust Valley 77 code para magkaroon ng customized phone case para sa paborito niyong player at team sa volleyball. Kaya, kuha ka na! Ube. Nakakaloka! At walang makakapigil sa amin. Oh my God! Lalabas na sila kasi that's it guys. Thank you for watching. Alright, ladies and gentlemen, you know the drill. Turn on the lights of your phones. Huwag niyo na po ilagay ng mga telepono. Malapit na po tayo sa baba. Okay, that's it guys. Thank you for watching PBL. Uuwi na sila. Ay, hindi pa pala. The exciting match is about to begin. University, number 7, team captain, Mandy Mataya. Out of Pamplon, Cebu, a PBL Collegiate Conference MVP. Let's hear it up for from the University of the Philippines, number 1, Isa Molde. From Cebu City, a UAAP best center. Bye-bye na. Pangit, Ben. Aalis ka na. Mag-ingat ka.